nakilala ka niya na, uy, parang hindi naman pala ito yung babae na gusto ko talaga. So, kailangan din natin tanggapin na hindi rin siya yung lalaki na karapat-dapat para sa'yo. Hello? Good afternoon po. Hello, yes, good afternoon po, ma'am. Ano po ang pangalan natin, ma'am? Yung true name ko, ma'am, wheelchair. No, kahit ano na lang siguro, screen name. Nicole. Nicole, sige. May kaunting katanungan po muna ako sa inyo. Taga saan po kayo? Taga Quezon Province po. Quezon Province, which is Nandito na... ako ngayon sa ano po. Ngayon po, nandito po ako sa Uman. Oh, nasa ibang bansa. Work. Mm. Sige, ano po yung trabaho natin dyan? Sa ano lang po, DH. DH. Huwag na po nating sa ano, inilalang yung DH, ha? Sige. Well, anyway, ma'am, do you have kids? Yeah, yes po, isa. Isa? Are you married? Ano po, separate, ano po, marriage po, pero wala na po kami nung ex-husband ko. Ngayon po kasi inaano ko yung boyfriend ko po, naging ex ko. May bago kang boyfriend? Ano po? Opo, yun po yung naging ex ko ngayon. Naging ex mo na rin? Hindi ko po maintindihan ko. Sige. Ilang taon na po kayo, ma'am? 32 po. 32. So, yung ex mo ngayon, yung bago mo, which is ex mo na ngayon? Oo. Kasi nakipag-break na ako sa kanya kasi hindi ko na po maintindihan. Idudukot siguro ko kasi hindi niya po kasi ma-change eh. Ilang taon na yung guy? 53 po. 53? Sige, same question po, ma'am. May anak na yung lalaki? Hello? Meron po siya isa. Wait, hello po. Isa? Meron po isa, pero nakagraduate na po yung... Okay. Anong trabaho ng lalaki? Saudi, nasa Saudi po siya eh, mechanic. Mechanic. Pinoy? Opo, Pinoy. Sige. Yung lalaki na ito is kasal din? Kasal po dun sa asawa niya po. Pero hiwalay din po sila. Hiwalay din po sila. Saan mo nakilala yung lalaki? Malapit lang din po siya sa amin. Sa pinagtatrabahuan ninyo? Parang barangay. Hindi po, sa province po. Okay. Dito sa Quezon. Sige. So ngayon, ma'am, ano po yung pinakasadya ninyo? Bakit po kayo nag-reach out? Hello po, ma'am. Nawawala kayo? Nawala signal eh. May lang po ako ng advice kung doon po ba sa 6 years na may relasyon eh. Hindi seryoso ba talaga siya o pinaglaruan lang niya ako kung naging rebound. Paano nyo po nasabi na nagiging rebound? Isa sa ex eh. Alin po? Bumalik po siya doon sa ex-girlfriend niya po. Bumalik siya sa ex-girlfriend niya. So, Opo, habang kami to po. kamusta po yung nagiging 6 years ninyo? Okay naman po, wala naman pong problema. May mga plano na nga po kami. Yung mga plano. Pero nakikita naman kayo? Opo, nagkita naman po. Pumunta naman po siya doon sa amin. Tapos yun nga, okay naman po yung mga usapan namin. Bigla, tapos nito pong January. Kasi last year po, umuwi ako December. Tapos umuwi din po siya. Okay naman kami doon. Tapos bumalik kasi ako February. Tapos doon nagkaroon na kami ng problema. Tapos siya bumalik ng Saudi April or March. Something lang ganyan po. Tapos nagkakalabuan na po kami. Tapos pag tumatawag po ako, nadalkol na siya. Tapos sinasabi lang po niya na marami daw customer, busy, ganyan. Tapos yun, naano ako siyempre, hindi ko alam, nilulukos. Kasi hindi naman siya ganun dati. Tapos nung nalaman ko na yun pala nakipag-balikan siya doon sa ex. Saan ka ba niya nakilala, ma'am? Sa Facebook po. Sa Facebook? Matagal ko na rin po siya nakilala. Matagal mo na siyang kakilala. Pero ma'am, actually, hello, wait lang po ma'am ha. Yes po. Aha. Kasi kung titignan natin, malaki nga yung age gap ninyo. So ngayon siya is nasa 53, tama? Sabi nga niya po kaya hindi daw niya ako, parang sinabi niya po kasi masyado daw po kasing bata, sabi niya gano'n. Okay ma'am, ang tanong ko po is siya is 53 na, tama? 53 po. 53. Kasi kung titignan natin, actually may kailangan din talaga tayong talakayin dito na pagdating sa edad niya. Kasi kung makikita natin,
in his age of 53 is marami na itong karanasan. So ngayon, kung titignan natin sa edad niya na 53, bakit hiwalay siya sa asawa or bakit hiwalay siya sa mga ex niya? Or bakit hindi nagtagumpay yung relationship niya? Babaero po siya. Yun. Nahuli ko rin po kasi siya. Kaya mula nung nahuli ko siya, inaway ko siya. Exactly. Kasi ma'am, kung ano yung naranasan mo sa kanya sa ngayon, sa present, or let's say ngayon, ex mo na, so kung ano yung nakaranasan or yung naranasan mo sa kanya dati, is for sure, yun din yung naranasan niya or yung mga pinaranas niya sa mga ibang babae. Na yun din yung mga naranasan ng mga ex niya. Kasi, siya pa rin ito na kung ano yung mga pinapakita niya dati, is for sure, yun din ang magiging kahahantungan ng present and future niya. Okay? Kung nakikita natin na hindi siya nagtagumpay sa mga dating relationship niya, na for sure, may something wrong sa lalaking ito. Opo, pero ngayon po, nagsasabi niya seryoso na daw siya. Ano na po siya yung parang pinakilala na niya yung babae sa mga kaibigan niya, sa mga kapatid niya, ganun po. Tapos siya nakipag-in-relation na po siya. Tapos yung age po ng babae, 38. So parang bago po siya dahil sa babae. Pero ito po yung kaiba lang po kasi, ito po yung babae na ito is medyo may ano po siya. Wait lang po, ma'am. May ano. Sige po. Ito po yung babae na ito is ito ba yung ex niya na bago sa'yo? Opo. Parang nagsabay yata po kami nun Nagsabay? Parang naging ex na din. Tapos nagkabalikan sila. Ganun po. Oh, tapos okay. Parang nag-break sila. Ako yung naging ano. Tapos ngayon naging okay sila. Ako naman yung naiwan. Naging rebound. So sa loob ng 6 years ninyo is marami bang okay naman po kami dun sa 6 years. 6 years. Pero, I mean, is Ito lang po. marami bang halong selos, pagluloko sa'yo? Wala naman. Wala po. Kasi, Wala naman po. Nito lang. sa akin kasi ma'am, hindi natin masasabi na okay kayo sa 6 years. Kasi yung 6 years nyo is, most of it is long distance kayo. So, hindi rin natin masasabi na hindi siya nagloloko or wala siyang tinatago sa'yo. Kasi, hindi mo naman alam lahat-lahat. Opo. Okay? So, ngayon, okay. So, ngayon yung katanungan ninyo is kung sineryoso ka ba talaga or hindi. For me, ma'am, actually, Parang ganun po. actually, hindi natin masasabi na sineryoso ka Kasi kung sineryoso ka, sa loob ng 6 years until now, sana hindi kayo nagkaroon ng problema ng ganito. Okay, so nasabi mo rin na bumalik siya sa ex niya, posible na tama rin yung hinala mo na ginamit ka or ginawa kang rebound. Opo. Kasi, di ba, So, ngayon po, parang nagseryoso na siya doon sa babae. maybe, hindi natin alam kung seryoso din siya doon sa babae niya. Kasi ma'am, kailangan lang natin tignan dito kung ano yung history ng taong ito Kung papalit-palit siya ng babae, paiba-iba siya ng babae, kung nasasabi mo rin dahil manloloko siya, kaya nagkaroon din siya ng ganitong pamumuhay na hindi or walang buong pamilya. So, posible na yung lalaki na ito is may problema talaga. Na hindi rin natin masasabi na ipipilit mo yung sarili mo sa ganitong klaseng tao na kahit alam mo na, nakikita mo na may problema yung taong ito kasi parang hindi naman nagtagumpay sa edad niya na 53 is ganun pa din. Naghahanap pa rin ng iba't ibang babae. Kasi itong last po, nag-chat po, ni-break ko po siya nitong nagkaroon kami ng official breakup nitong 19. Opo, yan po. Kasi ko na sa kanya. Tapos nag-chat po siya nung nakaraan, sabi niya, gusto na daw niya magtahimik, laluin na daw niya yung buhay niya, mahal niya daw yung girlfriend niya ngayon, sabi niya gano'n. Tapos yung nga po sabi niya na, ito na daw siyang kulitin, yung parang, ipaubay. Pero nagtaka lang ako bakit ni-unblock niya ako daw sa Facebook, diba? Kasi, If I were you, ma'am, ganito ang lalaki na ito is, sa edad na ganito, actually, enjoyment lang naman yung hinahanap na ito or entertainment. Kasi nasa edad na siya na 50s. So ngayon, malabo na rin na makikita mo yung ganitong kasi na lalaki na magsiseryoso pa. Kaya ngayon, naguguluhan ka na bumalik siya sa ex niya and then ikaw ngayon is in-unblock pa niya na
Kasi magbibigay lang ito ng kaguluhan sa iyong isipan eh. Pero kung titignan natin Yun nga is, po eh. wag mo na siya dapat balikan. Kahit inandla ka, is wag mo nang bigyan din ng kahulugan. Hindi ko na nga po siya ni-chat, hindi ko na siya, ignore ko na lang din po siya. Yes, wag na dapat. So, ang dapat mong gawin dito, kung may pagkakasala man siya sa'yo, patawarin mo siya. Okay? Pero kailangan mo na siyang pakawalan. Okay? Para matapos na rin yung mga hinanakit mo, para matapos na rin yung kung ano-ano pa yung mga kaguluhan dyan sa iyong isipan, para hindi mo na rin mabigyan ng stress yung sarili mo. Okay? Acceptance. Kailangan nating tanggapin yung mga pangyayari. So ngayon, kahit sabihin pa natin na 6 years na kayo, nagkaroon kayo ng relationship ng matagal, pero ganun talaga yung takbo ng buhay eh. So minsan, nalilin lang tayo, dabong akala natin is seryoso. So, ibig sabihin, yung present niya ngayon, pinaglalaroan niya lang din. Yes, possible po. Kasi sa edad nga niya, no? Kilala na niya sa mga kaibigan niya. Pero may second account siya, may friend niya. Kung ako sa second account niya eh. Buka siya isang account. Ito na lang tignan natin, ma'am. May asawa nga siya dati, di ba? Opo. Okay, may anak sila. So, pinakasalan niya. So, kahit sabihin pa natin na minahal niya talaga yon. Okay, yun yung pinakamamahal niya. So, ibig sabihin, pinakasalan niya. Kaya, ayun, nagkaroon pa sila ng anak. So, pero kung titignan natin, kahit sabihin pa natin mahal na mahal niya yung tao na yon, is bakit nagkahiwalay pa din sila? Sabi niya po kasi parang lumabahay daw na ng lalaki. Parang Ayun. sa kanya na lang. I don't think so, ma'am. Ikaw, naniniwala ka doon? Opo. Hindi po. Kasi nakita ko sa kanya, babaero siya eh. Iyon. So, di ba? Kung anong pagkakakilala mo sa kanya sa ngayon sa present, for sure, yun din ang dahilan kung bakit naging single siya ngayon. Kung pagkakakilala mo sa kanya is babaero siya, so, kaya siya naging single sa ngayon dahil sa pagiging pagkababaero niya. Kaya din siguro nagtaksil yung wife niya kasi dahil din sa, siguro siya yung nagsimula ng lahat-lahat. Kasi minsan yung babae hindi naman gagawa ng hakbang eh na... Pero ngayon po okay na sila ng girlfriend niya, yung ex niya dati. So, pero kung titignan ma'am, wala na tayong pakialam dyan. Oo, kung yun man ang pinili niya, kailangan nating tanggapin na hindi ikaw yung pinili. So, mas mainam na po yun, tanggapin natin kasi ipipilit mo yung sarili mo dyan, na hindi naman ikaw yung gusto. Hindi na, wala na rin po akong balak na bumalik. Gusto ko lang kasi malaman kung ano ba talaga yung naging sitwasyon namin na napagliruan lang ba ako, ganun po ba? Sa akin, hindi naman natin masasabi na pinaglaruan ka, no? Na, kasi pag sinabi natin pinaglalaruan ka is inuuto ka lang, parang pinaikot-ikot ka lang, or let's say parang binobola ka lang. Pero sa situation mo, mas matatawag pa natin na ginamit ka. Okay? So, posible na pwede kanyang mahalin, pero in the long end, or in the end, is nagbago yung pag-iisip niya, or nagbago yung kanyang nararamdaman. And then, yes, lumipat siya sa ibang babae. So, doon natin matatawag na nagamit ka or ginamit ka. Diba? So, ganun po. Kahit man kung ano man yung mga nangyari, kailangan nating tanggapin talaga. Na wala na talaga. So, kung ano man yung meron sa kanila sa ngayon, sa ex niya, nagkabalikan man sila, huwag mo nang pakialaman. That's why nasabi ko rin kanina na kaya mas mainam ng hayaan natin kung sino yung pinili niya kaysa ipagsiksikan mo pa yung sarili mo na hindi naman ikaw yung gusto, hindi naman ikaw yung pinili. So, masasaktan at saka masasaktan mo lang din yung sarili mo. Okay? So, hayaan mo na. Let him go. And then, mag-move on ka na. Totally. Pag sinabing move on totally, kahit anong paramdam niya, kahit anong pinapakita niya dyan sa social media is, huwag mo nang bigyan pa ng mga kahulugan. Huwag ka nang magpa-distract pa, kumbaga. Parang kung ano niya ako, yung parang tawag dito. Yung napaniwala, parang gano'n po. I don't know, ma'am. Sa simula kasi umabot kayo ng 6 years. Maybe, siguro, sinubukan niyang mahalin ka pero hindi talaga pwede. That's why na naghanap na siya ng iba na nakilala ka niya na, uy, parang hindi naman pala ito yung babae na gusto ko talaga. So, kailangan din nating tanggapin na hindi rin siya yung lalaki na karapat-dapat para sa'yo. Opo, sir. Okay? Opo. Salamat po. Sige, anything else? Wala na po?
po, yun lang po yung ano ko. Sige. Sige, so sana yun naisagot ko yung katanungan mo, ma'am, ha? Tsaka huwag ka na magpa-distract, mag-move on ka na. Totally, and then love yourself. Salamat. Okay? Salamat po. Yes, Thank you're you welcome po. sa Ingat. pagpapa-choice na po sa amin. Walang anuman po. Ingat po, ma'am. Thank you din po. Thank you. Sige po. Bye-bye. Ingat. God bless. Yun. So, ganun pa man mga utol. Actually, yung situation na ito, minsan, lalong-lalo na sa mga OFWs natin, is nagagamit at nagagamit. So, kailangan talaga, yung pinaka-importante sa lahat is tignan natin kung ano yung history ng mga lalaki or ng mga kasintahan ninyo. Kasi, lalong-lalo na sa edad na 53, so marami ng karanasan yon. So, kailangan mo tignan talaga ano kaya yung history ng taong ito. Dahil kung ano yung history ng taong ito, is posible, yun din yung matatamasa mo sa present. Okay? So, yun po mga utol. Sana nakatulong din sa inyo yung video na ito. At saka sa may mga nakaka-relate dyan. So, yun po yung mga kasagutan at saka yung mga dapat ninyong gawin. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless and babu!